lakas patuloy namin natatanggap, Panginoon, dahil sa inyong kabutihan, kagandahan loob sa amin. Kaya naman, Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa inyo, nag-aalay ng mga papuri, pasasalamat at pagsamba sapagkat kayo po ang naging isang karapat-dapat. Kaya naman, Panginoon, muli sa gabing ito, manguna kayo't samahan niyo po kami. At anuman po ang nakikita ninyong hindi kaaya-aya sa inyong harapan, inyo po kaming linisin at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. At dalangin po namin muli ang iyong Espiritong Banal, ang siyang manguna at magturo sa amin upang maunawaan po namin ang mga salita po na nais po ninyong ihatid sa aming mga puso. Mangusap po kayo at ang mga salita pong ito ay magministeryo sa amin ng kagalingan, kalakasan, at pagpapala sa aming mga pangangailangan. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito at inaangkin namin sa inyong mga salita at sa mga pangako na inyong mga pinapahayag sa amin, pinapakita sa amin. Ito po ay aming pinanghahawakan na mangyayari sa aming mga buhay. Salamat po sa inyo ng marami at sa inyo namin binabalikan lahat ng ito ng may pagpupulit pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Bago tayo magsigo po, let us read the Gospel of the Lord once again. Ang ating pong Gospel ay nandito pa rin sa sa Gospel according to Matthew chapter 5 verse 1 to 10. Let us read. And seeing the multitudes, he went up on a mountain, and when he was seated, his disciples came to him. Then he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Ating pong purihin, pasalamatan muli ang Panginoon sa kanyang mga salita. Purihin ang Panginoon. Amen? Thank you, Lord. Hey, pwede na tayo makaupo, mga brothers and sisters. Parang natulala po tayong lahat. By the way, it's another blessing from the Lord. After the weekend is binigyan niya tayo muli na pagkakataon na tayo po ay magkatipon ngayong Martes. Every Tuesday and Friday is nilalaan po natin ito sa mga kapatid natin na hindi nakaka-attend ng Sunday family appointment with El Shaddai. At syempre, ganun din sa mga nakakalabas din. At least kahit papano yung mga stay out, ay they can have a fellowship with the Lord. At konting review tayo mga kapatid. So, noong April 16 tayo nag-start nitong series, topic natin about blessed, tungkol sa mapalad ayon sa paningin ng Diyos. Dahil ang mundo ay meron silang standard or pamantayan para maging mapalad. But ang totoong pagiging mapalad ay kung ano yung sinabi ng Diyos, kung ano yung approval na galing sa Diyos. So April 16, ang ating pinag-aralan doon is blessedness of the poor in spirit. Poor, may nakarutong doon. Hindi lang poor, kundi in spirit. So merong siyang attitude. And then yung April 19 is Friday, God's blessing to those who mourn.
Yung biyaya pagpapala ng Diyos sa mga naghihinagpis o nagdadalamhati. Pagkatapos, sinundan po yun ng another Tuesday is April 23, God's blessing to the meek to the lowly, humble, yung sa Kanya nagtitiwala. And then, noong April 26, last Friday, ay yung God's blessing to those who hunger and thirst for righteousness. Yung nagugutom ka dahil sa pakikipagrelasyon sa Diyos, nagugutom ka dahil gusto mong sundin ang kalooban ng Diyos. And today is blessed the merciful. Mapalad ang mga mahabagin o maawain. Yan po ang pagkasabi dyan. Sabi po ng verse 7 and chapter 5 ng Matthew, "Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy." So nasa panglima tayo ngayon. The blessed merciful. Ang mapalad na mahabagin. Mga kapatid, sa mundong ginagalawan natin ngayon, at sa mga nangyayari sa paligid sa mundong ito, kung mapapansin po ninyo na ang mga tao ay napaka-cruel, malupit, drastic, or marahas. Mga tao na konting pagkukulang, pagkakamali ay nauuwi sa away, gulo, at ang matindi ay gera, katulad sa nangyayari ngayon sa panahon natin. Sa Middle East, halos nagkadamay-damay na silang lahat. Magmula dun sa bansang Israel lang na mayroong kaaway na Hamas or etc. is nagkadugtong-dugtong dahil syempre bawat bansa may mga kakampi, kaalyado na kapag kinawawa yung kaalyadong bansa, tutulungan siya ng bansang kaalyado rin. So nagkadamay-damay po silang lahat. So lumalala. Saan po nang galing yung lahat ng yan? Sa pamamagitan lang ng hatred, ng anger, no? Sa pamamagitan ng discrimination at saka yung mga tinatawag na hostility. So, ang gulo ng mundo. At kung minsan, ang nakikita nating gulo sa ating paligid ay nakikita rin naman natin kung minsan nag-i-exist din sa loob ng mga pamilya, sa loob ng mga community, sa loob, ang matindi pa ay sa loob pa ng church. Nagkakaroon din ng mga ganyang klaseng gulo, hatred, anger, at hanggang sa nauuwi sa away, mga kapatid. So, kung mapapansin natin, when God created us, He did not created us as an animal, katulad ng isang hayop. Nilikha niya tayo sa kanyang likeness and image. And one of the attribute of God is love and God is merciful. Siya po ay mahabaging Diyos. Kaya nang magkasala sila Adan at Eva, instead na parusahan niya, because ang Diyos ay hindi niya kinukonsinti ang kasalanan, instead na parusahan niya sila Adan at Eva because sin is against the attributes, against the image, the character of God. Instead na kanyang parusahan at i-condemn yung mag-asawa, si Adan at Eva, pinatawad sila ng Diyos. Binigyan pa sila ng damit kasi nakita nila ang kanilang mga sarili na sila ay kahiya-hiya. At binigyan sila ng Diyos ng damit galing sa balat ng hayop, pagpapakita yon na they were forgiven from their shamefulness na kanilang ginawa. That is nagpapakita that God is merciful. Now, let me go on. And sa Matthew chapter 5 verse 7 yung ating text, "Blessed are the merciful." Napansin niyo po yan, lahat po ang binabanggit dyan ni Jesus, puro blessed, blessed, blessed. At nasa ikalimang topic tayo ng series ng blessedness is about the blessedness nitong pagiging maawain, mahabagin. Okay, let me go on. What is the merciful in the biblical meaning? O yung biblical concept? Kasi po, yung pagiging merciful
sa understanding, pang-unawa ng tao o ng mundo, magkaiba sa merciful, sa mercy, sa pang-unawa, sa isipan at sa puso ng Diyos. Malaking pagkakaiba po yan. As we go along the way is makikita natin dito yung mga pagbabago niya. Sa biblical concept na mapapansin po natin is sa salitang Greek, ng salitang merciful, or yung salitang merciful ay nangangahulugan po ng elemon. 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 Ang bigkas po ito. Na ang ibig sabihin po niyan sa merciful or the word mercy is kindness. Elimon is merciful. Elios is mercy. The word Elios, kindness or goodwill toward the hurting and needy. Kagandahang loob o kabutihan at kagandahang loob doon sa nasasaktan, nahihirapan o nangangailangan. See? Diba? Pag ikaw po ay nandoon sa panahon na nabigo ka, nasaktan ka, walang-wala ka na, down ka na, nangangailangan ka, if there is someone na magpapadama nito sa iyo para tulungan ka, and that is word Elios. See? Now, kindness, ang ibig po sabihin yan is kindness or goodwill towards the miserable and afflicted that result in action. Parang lumalabas niya na pumapasok ka sa damdamin niya para maramdaman mo yung damdamin niya at makita mo yung nakikita niya at marinig mo yung naririnig niya. Magawa mong makita yung nakikita niya, magawa mong marinig yung naririnig niya. Yun po ang ibig sabihin ng Elios. Elios, you join with the desire to help or to have an action to help them. Yun po ang ibig sabihin yan. Yung hindi pwedeng naawa ka, nahahabag ka, pero hindi mo naman nararamdaman, nakikita, at naririnig yung lahat ng mga ng damdamin niya. Yun po ang ibig sabihin. Now, anything that we do, that you do that is of benefit to someone in need, that is mercy. Lahat ng pwede mong gawin para lamang magbenepisyo sa isang tao, sa iba, sa kanilang pangangailangan, nagpapakita ka na nun ng habag at awa. Mercy benefits someone in need. Yan po ang ibig sabihin yan. Merciful is, mga kapatid, ang salitang mercy naman sa salitang Hebreo. Greek is New Testament, Hebrew is Old Testament. Ang salitang mercy is chesed. Chesed, which means the ability, ang ibig sabihin niyan, the ability to get right inside the other person. To see with his eyes, to think with his thoughts, and to feel with his feelings. Mga kapatid, hindi po lahat ng tao ay nakakaramdam ng totoo awa at habag. Kasi pwede mong makita na ikaw nakaawa, nahabag, pero wala kang opportunity to help him or to get inside of him, of her. Pero naawa ka, nahabag ka, kaya wala ka lang opportunity. Hindi po yun ang ibig sabihin ng chesed or sa salitang Hebreo chesed, which means the ability to get inside the other person or someone. Because pag nagkaroon ka ng awa habag, yun po ay galing sa Diyos. It is mercy, it is a gift to those who don't deserve it. Regalo yan, kaloob yan ng Diyos. Saan? Sa mga hindi nararapat nito. Kaya ka kinakaawaan kasi, hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil sa hindi ka karapat-dapat. Kinakaawaan ka dahil hindi ka nararapat at hindi ka karapat
dapat. Ibig sabihin, we don't get what we deserve. But by mercy, ayun, tinutulungan tayo ng Panginoon. Yan pong ibig sabihin niyan, ha? Ang mercy is, mercy is a heart attitude. Ito po ay isang karakter mula sa isang puso ng isang tao. Mercy is an attitude of the heart that comes from being in relationship with Christ. Kasi kung hindi mo madadama ang kahabagan at awa sa iyo ng Diyos, hindi mo mauunawaan ang kahulugan ng awa at habag na galing sa Diyos. Yung awa kasi natin, merong po yun limits. Nababago po yun pag nainis ka na, instead na maawa ka mo, bubuisit ka na lang. Amen? Buhay pa ba kayo dyan? Amen. Ang Diyos kahit naman paulit-ulit tayo, hindi naman siya nabubuhisit at nasisiraan ng loob. Kaya, hindi nagbabago ang damdamin ng Diyos, nananatili siyang mahabagin. Mercy is a heart attitude. When we experience God's mercy, when we trust the Lord, when we trust Jesus, then ano mangyayari? A merciful person is not being merciful. Hindi lang siya magiging merciful, siya po ay magiging humble. Because ang mga taong may kaloob ng mahabagin o habag o awa, sila yung mga taong mayroong mapagpakumbabang puso. Hindi lang mercy is a heart attitude, it is an attribute to God Himself. Ito po ay nagpapakita ng katangian ng Diyos. Sabi ng Lucas chapter 6 verse 36, be merciful, maging mahabagin kayo, katulad ng inyong amang mahabagin. So ano po yung napakita dyan? Katangian pala siya ng Diyos ang maging mahabagin. Ngayon, kung hindi mo tinanggap ang Panginoon at wala kang pananalig sa Diyos, hindi ka magkakaroon ng ganung katangian kasi katangian yun ng Diyos. Nagkakaroon ka nun pag tinanggap mo ang Diyos. Because the genuine mercy that comes from God when you experience the mercy of God. Pwede akong maawa ng hindi ako nakaranas ng awa ng Diyos, pero pwede akong maawa. Pero kapag nakaranas ka ng awa ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka maaawa kasi that is an attitude of the heart. Kung talagang tumalab sa puso mo na naranasan mo ng awa sa iyo ang Diyos. Pero kung hindi, pwede kang maawa pero mas malayo sa katangian ng Diyos. The opposite of mercy is hostility, aggressiveness, o kaya unforgiving or fault-finding spirit. Yan ang opposite ng mercy. Mercy does not mean, ang salitang mercy does not mean emotionalism. Maganda yung emotional ka. Maganda yung emotional ka. Kasi kung hindi ka emotional, mahirap kang pakisamahan. Maaaring hindi ka marunong makadama, romespans, kung nagkakasayahan, ang lungkot-lungkot mo, nagkakalungkutan na, ikaw lang ang masaya. Layo ng ng timplada mo. Di ba? Pero, becoming an emotionalism, hindi po maganda ang emotionalism. Ang mercy ay hindi pagiging emotionalism. Not because of seeing someone. Yung emotionalism is yung hindi dahil nakakita ka ng may biktima na naging sampalad, nagugutom, nagdurusa, naghihirap. Dahil nakita mo, kaya ka naawa na habang. Not because of seeing someone in sufferings or misfortune. That's why nagkakaroon ka ng mercy. Hindi. Yung mercy, hindi yun emotionalism. And that is
The real emotion dapat, hindi emotionalism. Just because a person, dahil ba ang isang tao ay a person is emotional, doesn't make them merciful? No. Hindi po ganun ang eksaktong gustong sabihin. Kung dahil ba ang isang tao ay nagiging emotional, maramdamin, hindi nangangahulugan, merciful siya. Hindi po. Dahil may mga taong maramdamin, pero wala namang awa. Ang mercy rin din po ay sinasabi is not humanitarianism. Pwede yung isang tao magkakawang gawa pag may mga tsunami, may mga bagyo, lindol, no? Naghahatid ka ng mga tulong, mga relief, that is humanitarian aid or help. A person can be humanitarian and not be merciful. Pwedeng ganon, di ba? Pwedeng makatao ka, mahilig kang tumulong sa kapwa mo, pero hindi ka naman maawain. People, kung ang mga tao kung minsan, gumagawa sila ng mabubuti, hindi dahil galing sa kanilang puso, kundi dahil sa meron silang selfish reasons or motives. Baka naman, nang makita mo lang nagkaroon ng tsunami at kalamidad, bigla kang umapit at nagpalagay ka ng tangkulin. Yung pala tatakbo ka sa susunod na election. Gumawa ka ng humanitarian aid or relief. Diba? Kasi, tama ba yun? Naawa ka? Hindi. Meron kang natatagong sikretong personal na agenda or reasons, mga kapatid. People, sometimes, we can do good things, but not not comes from our heart of mercy. Kasi meron kang motives eh. Tinitake mo, ginagrab mo yung chances and opportunity para ipakita na meron kang habang, pero ang totoo, isinabay mo yun dahil meron kang ambisyon. Saan yung madalas makita yan? Sa politics. Sabi ng 1 Corinthians 13:3, if I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, ibigay ko man lahat ng aking ari-arian sa mga mahihirap, isuko ko ang aking buhay, isurrender ko, o sunugin ko man sa apoy, but have not love, I gain nothing. Kung wala namang pag-ibig, ang ibig sabihin ni St. Paul, kung wala ka namang tunay na pag-ibig at awa habang, I gain nothing, you gain nothing. Wala rin kang napakinabangan. So, how to obtain mercy? Paano ba natin makakamtan ang mercy? Sabi ng Matthew 5 verse 7. Uli, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. The question is, how to obtain mercy? Or, how do I become merciful? Paano ba ako magiging mahabagin? Paano? Ang ibig sabihin ni Jesus na paano magiging, ang ibig sabihin ni Jesus na for they shall obtain mercy. Paano ka magkakamit ng habag na katulad sa Diyos, katulad sa Kanya. Hindi katulad ng mundo na sinasabi ng ginagawa ng mundo. Siyempre, may prinsipyo kasi ang mercy. May principle yan eh. Hindi naman pwedeng mahabag ka lang is okay na. Mayroong principle. The first thing to do is to obtain mercy means to experience mercy. Maranasan mo muna. First and foremost, ikaw muna makaranas nun. Paanong karanasan? Parang ganitong klaseng karanasan. Yung karanasan na ang tigas ng ulo mo, hindi ka marunong makinig sa pamilya mo, sa asawa mo, wala kang sinusunod na desisyon sa sarili mo, hindi ka marunong magpakumbaba, hindi ka marunong gumalang. Tapos, nakilala mo ang Panginoon, kinaawaan ka, sinukuan ka ng asawa mo, ng kapatid mo, ang tigas kasi ng ulo mo, tumigil, huminto na sila sa iyo, hindi na sila nagtiyaga.
Nung una naawa sila, pero dahil naubos yung awa nila sa katigasan ng ulo mo, di bumitaw sila ngayon. Ang Diyos hindi naman bumibitaw sa iyo. Sabi ni Lord, ayan, sinukuan ka ng lahat. Pati kaibigan mo sumuko na rin sa iyo. Ako na lang ang hindi nag-iisang sumusuko. Naaawa ako sa iyo. E di kung minsan ang Diyos, gagawa na siya ng kanyang purpose, ng kanyang pamamaraan. Maaring dadaan ka sa higpit na problema, pagsubok, hirap, sakit, karamdaman. Then, saka mo ngayon, magkakaroon ka ng conviction at marirealize, hihingi ka kay Lord ng awa, ng tulong. Panginoon, patawarin niyo po ako. Nagsisisi na po ako. Gusto ko na po magbago. Di kinahabagan ka ng Diyos, kinaawaan ka ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin noon. To obtain mercy, or how do I become merciful, is simply, you have to experience first His mercy. Hindi mo matatanggap ang awat habag ng Diyos kung hindi mo muna mararanasan na kaawaan ka ng Diyos. Amen. Ang kaawaan ng Diyos, tinatanggap yan pinapapasok yan. Kasi, hindi yan basta-basta papasok sa atin. Kahit naaawat na habag ang Diyos, pero kung hindi ka naman lalapit para hingin mo ang kanyang kaawaan at para makamit mo, maranasan mo, hindi mo pa rin matatanggap. Parang ang pag-ibig ng Diyos, mahal na mahal ka ng Diyos, kaso ayaw mo naman tanggapin ang pag-ibig niya, kaya hindi ka nagkakaroon ng tunay at totoong pag-ibig sa buhay mo. Kasi ayaw mo, hindi mo nararanasan. The same with mercy. You cannot love, a genuine love to express to para ipadama sa iba kung hindi mo naranasan ang tunay na pag-ibig ng Diyos. God's desire, mercy. Ang Diyos ay nais niya ang habag. Sa dami ng gusto at nais ng Diyos, ang isa sa nais ng Diyos ay habag. Tingnan niyo po ang sinasabi ng Matthew 9:13. But go learn and what this means. Kumayo ka at alamin mo, unawain mo anong ibig sabihin nito. I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but sinners. Ang mga righteous, hindi naman sila kinaawa ng Diyos Kasi nga, righteous na sila, tama na sila. Ang kinaawa ng Diyos, yung sinners. I desire mercy, not sacrifice. Anong ibig sabihin ng sacrifice? Pwedeng mga gifts, mga talents natin na ino-offer natin sa Kanya is just like a sacrifice. Gifts, talents natin, yung pagiging effective, mga skill and ability natin that we offer to the Lord is one of our sacrifices. May utos si Jesus, I think dito rin yun sa Matthew chapter 5. Sabi niya, kung maghahandog ka sa altar at naalala mo may kasamaan ka ng loob, may galit, iwan mo muna ang iyong handog sa altar. Ibig sabihin, leave your sacrifice, your gift, your sacrifice. Stop your sacrifice. Leave your sacrifice to the altar and go to your enemies o go to your kaaway and then mag-reconcile ka. And then, balik ka at saka mo ituloy ang iyong sacrifice. Bakit? Bakit sinabi ng Diyos yun sa Matthew 5? I think Matthew 5:23 yun. Bakit niya sinabing ganun? Kasi, hindi na-i-impress kasi ang Diyos sa sacrifice. Although kailangan natin mag-sacrifice. Pero hindi yun ang nagpapa-impress, nagpapa-attract sa Kanya. Ang nagpapa-impress, nagpapa-attract sa Kanya is mercy. God's desire, mercy. Imagine, kung ganito, kung ang mercy ng Diyos ay ilalagay sa bawat institution ng bawat bansa, di siguro, walang gera, walang gulo. Diba? Walang gera, walang gulo. Bakit? Instead na magalit ka, hihinto ka kasi ang gusto pala ng Diyos, mercy. Hindi retaliation. Amen? Buhay pa ba kayo? Amen. Palakpak muna natin. Mercy is an attribute to God. Katangian niya ng Diyos Kaya desire niya ang mercy kasi yun siya katangian niya yun
Di ba tayo, kung ano ang katangian natin, gusto rin natin makita sa iba. Kaya nga lang, minsan nag-fail, nadidisappoint tayo kasi kung maganda yung katangian. Siyempre, pag may maganda kang katangian, gusto mo mag-multiply yung katangian mo. Gusto mo lumawak, dumami. Kaya nga lang, hindi mo control, hindi mo magagawa yun. The same with God. Because God is merciful, then He wants ang kanyang pagiging merciful ay kanyang katangian. Sabi ng Ephesians, hindi ko na nasulat. Sabi ng parable ng Good Samaritan. Alala niyo yung Good Samaritan? Yung Good Samaritan, hindi po siya Hudyo. Nagkataon sa kwento ni Jesus at ito'y nangyayari doon sa road ng Jerusalem to Jericho. Itong road na ito ay tawag nila dyan, the bloody way, mapanganib na daan. Kasi maraming mga bandits o mga tulisan na nanghaharap. Pinento ni Jesus ang isang talinhaga para ipakita yung tunay na kahulugan ng mercy. Merong isang Samaritan naglakad doon. Sa paglalakad niya, natsempuhan siya ng mga tulisan. Siya ay binugbog, kinuha ang lahat ng kanyang gamit at pagkatapos iniwan siyang half-dead. May dumaang mga naglilingkod sa templo sa Jericho from Jerusalem. Jerusalem, nandoon yung templo ng Diyos. Yung Jericho is a priestly city. Nandoon yung mga nagmi-ministeryo. Siguro, pauwi na sila, papunta na sila ng Jericho. Nakita nila, nang makita ng saserdote, nakita niya duguan at halos half-dead na. Nakita pero hindi tinulungan, dumiretso. Nakita rin ng Levita. Mga Levita na naglilingkod din sa templo. Nakita, duguan, halos patay na, nang iwan. Ngunit, dumiretso lang. Yung dumiretso lang. Tapos nakita ng isang Samaritano. Listen, kamali ako ng kwento sa una. Yung biktima po pala ay isang Hudyo. Hindi po Samaritan. Samaritan po pala yung tumulong. Ang panghuling dumaan ay Samaritano. Yung Samaritano at saka Hudyo, meron po kasi silang, ano tawag dito? Discrimination. No? Meron po silang rival, meron po silang hindi po sila nagkakasundo. Meron po silang prejudice. Nang makita niya, naawa siya. Sabing ganon, at siya ay nahabag. Bumaba siya sa kanyang asno at kumuha siya ng alak, hinugasan yung mga sugat niya, tapos kumuha siya ng panali or gasa ba yun or panali. At pagkatapos, sinakay niya sa kanyang asno at dinala niya sa hospital, no? Sa mga bahay pagalingan, dinala niya at sabi niya doon sa may-ari, ito muna ang ibibigay ko sa iyong down payment ko at kung sosobra pa at may kailangan pa siya na dapat bayaran, pagbalik ko, babayaran ko. Sabi kayo ni Jesus doon sa kinikwento niya sa mga kausap niya, sino sa kanila ang nagpakita ng pagiging tunay na kapwa? Sino sa kanila ang naawa at naging tunay na kapwa? Sapagot yung mga kausap ni Jesus. Yung Samaritano. Sabi ni Jesus sa kanyang kausap na isang mayaman, na isang lawyer, mayaman, sabi niya, humayo ka at ganun din ang gawin mo. Now, the Good Samaritan is the picture, is a beautiful example of being merciful. He is a beautiful example of being a beautiful or merciful. A merciful person. Siya ang example. You listen. Instead na pairalin niya yung alin? Yung puot at galit dahil itong mga Hudyong ito, ang kanilang kaaway, instead na pairalin niya yun, yung kanyang damdamin at tunay na katayuan bilang isang Samaritano, hindi niya tiningnan yung kanyang
ay yung kanilang paniniwala at kanilang prinsipyo, i-give up niya yon at ipinakita niya yung kanyang tulong. Mga kapatid, tinan nyo, pag ikaw ay naaawa sa isang taong nangangailangan, napapawi, nabubura yung alin, yung inis, yung galit, pati yung prejudice, yung lahi, halimbawa, Chinese, di ba? Ang problema natin sa ating bansa yung West Philippine Sea. Di ba? Maraming mga balita ng ating mga kababayan, nahihirapan silang mangisda kasi nga inaharang sila at binobomba sila ng mga kanyon ng tubig. Kaya hindi sila makapangisda. Ngayon, kung kayo po ang nasa kababayan natin at may nakita kayong kalahi na gumagawa nun sa atin, nabawa ng disgrasya, nasagasaan ng disgrasya, palagay ko kung paiiralin mo yung prejudice, yung galit, yung puot dahil masama ang ginagawa sa iyong bansa at sa iyong kababayan, palagay ko mag-wish ka pa, buti nga sa kanila. Pero sa halip na sinabi niyang buti nga, nangyari sa inyo yan, naawa siya, nahabag siya, at tinulungan niya, binayaran niya, sinagot niya pa ang pa-hospital nung biktima, and that is the real example of being mercy. Mga kapatid, sabi ni James, ni Santiago, for judgment is without mercy. Yung paghatol daw, ang paghusga at paghatol ay walang awa. Saan? To the one who has shown no mercy. Sa mga taong hindi nagbibigay, nagpapakita ng habag para sa kanila, ang paghatol ay walang awa. Show no mercy to your enemy. And that is, ganyan ang labanan doon sa lumang tipan. Oh? Ngipin sa ngipin, laman sa laman. Mata sa mata. Oh? Pag pinatay ka, kailangan patayin din. Ganon ang labanan. Ibig sabihin nun, show no mercy to your enemy. Pero sa New Testament, hindi ganon ang sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, love your enemy and do good to them. You cannot do good to your enemy unless you feel, nararamdaman mo, unless you have a merciful heart. Hindi mo magagawa yun. Tatalunin ka lagi ng inis, galit at puot at paghihigante. Hindi mo magagawang-gawan ang mabuti ang iyong enemy. Ang isa sa maganda dito sa Good Samaritan, yung kanyang enemy, hindi niya ginawa ng masama, ginawa niya ng mabuti. And that is merciful kapag gumawa ka ng mabuti sa taong masama sa iyo. Yan ang James 2:13. Sabi dyan, for judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Sabi niya karutong, mercy triumphs over judgment. Yung habag at awa ay kanyang, napagtatagumpayan, nalalampasan ang hatol. Kaya may mga taong ganun. Dahil sa awa, nilampasan na lang sila ng hatol o judgment. Kasi dahil sa awa. Parang tayo, di ba? Do not confuse about mercy and grace. Huwag kayong makakonfuse. Medyo related yung word na yan, pero magkaiba sila ng meaning. Kasi kapag naawa ka, magpapakita ka ng grace. Tama? Pag sinabing grace, favor. Hindi yun, walang sukli, walang kapalit. Pag nagbigay ka ng grace, walang kapalit, walang sukli. Favor yun eh. Wala kang pananagutan, binigay sa iyo yun. Now, pag tingnan po natin because of God's grace, because of God's mercy to us, we are forgiven, and because of His grace, He saved us. Nakita ninyo, ganito yung transition po niya. God's mercy, we do not get what we deserve. Sa awa ng Diyos sa atin, hindi natin tinanggap kung ano ang nararapat sa atin. Ano ba nararapat sa isang makasalanan? Di ba? Punishment. Di ba? Ang nararapat sa makasalanan ay judgment, punishment, condemnation. Pero dahil sa awa ng Panginoon sa atin, we do not get what we deserve. Kasi naawa siya eh.
Yun po ang mercy. What about grace? God's grace is He gives us what we do not deserve. Yung biyaya, grasya ng Diyos, ibinibigay niya sa atin kasi hindi ka nararapat. Karapat dapat ka bang bigyan ng eternal life? Karapat dapat ka bang bigyan ng mga blessing? Hindi. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, binigyan ka dahil karapat, hindi ka karapat dapat. Binigyan ka dahil hindi ka nararapat. Sa awa ng Diyos, hindi ka nagkaroon dahil ikaw ay karapat dapat. Hindi mo nakamit dahil ikaw karapat dapat. Grace is getting what we do not deserve. Amen? Now, meron kasing misconception sa grasya ng Diyos, sa mercy, sa awa ng Diyos. Ano ang misconception? Maling paniniwala pagdating sa awa ng Diyos. O-correct natin ng konti. Sabi ng Romans 6:1-2. What shall we say then? Ano ang sasabihin natin ngayon? Ganito. Shall we go on sinning so that grace may increase? Magtutuloy-tuloy ba ako sa pagkakasala, sa paggawa ng kasalanan para yung grasya niya ay dumami sa akin o sumagana sa akin? Ano ibig sabihin nun? Mali po yun. Huwag niyong sasadyain na gumawa kayo ng kasalanan at mali para dumami ang grasya ng Diyos sa inyo dahil nahahabag ang may biyaya ang Diyos sa inyo. Verse 2, by no means, sabi niya, ni St. Paul, we are those who have been died to sin. Tayo ay yung mga namatay na sa kasalanan. How can we live in any longer? Kung ikaw ay namatay na sa kasalanan dahil pinatawad ka, kinahabagan ka ng Diyos, at dahil sa habag sa iyo ng Diyos, dahil sa habag niya at sa biyaya niya sa iyo, paano ka pa magpapatuloy sa katikasan at sa kasalanan? Kung ikaw ay nasa biyaya ng Diyos, nasa habag ng Diyos. Huwag nating abusuhin yung awa ng Diyos. Oo, maawain ng Diyos, pero huwag kang magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan at hindi ka lugod-lugod sa Kanya para lang maawa siya sa iyo. Pwede bang ganon? Dapat magbago ka. Dapat magsisi ka. Dapat baguhin mo, i-transform mo. Bakit? Kasi naawa sa iyo ang Diyos. Hindi pwedeng paulit-ulit lang. Kasi naawa naman siya sa akin. Naawa na siya sa akin. Hindi ganon ang pananaw sa awa ng Diyos. If we receive the mercy of God, by no means, sabi ni St. Paul, we are those who have died to sin. How can we live in any longer? God does not extend mercy so we can do the same things over and over and over again. Hello, buhay pa ba kayo dyan? Amen. Hindi ganun mga pinapahaba ang kanyang habang sa buhay natin. Samantalang ginagawa natin paulit-ulit, hindi niya pahabain, mga kapatid. Don't keep on sinning. Ihinto mo, tigil mo, kasi naawa na ang Diyos sa iyo. Amen. Amen. Mercy shown is not always reciprocated. Yung pinapakita ng awa ng Panginoon sa atin ay hindi laging nagagantihan. Kinaawa ka ng Diyos, dapat gantihan mo. Bakit? Tayo naghahanap ng ganyan, di ba? Pag naawa ka sa isang tao, sinusuportahan mo. Kahit matigas ang ulo, sinusuportahan mo pa rin. Tapos sabi mo, ayoko na, tigil na ako. Bakit? Ba't hinto ka na? Ba't titigil ka na? Hindi naman kasi ginagantihan yung awa ko. Tama ba? Yes, sometimes our mercy, being merciful, is not always reciprocated. Hindi laging nakakabawi o nagagantihan ka. Mga kapatid, yan pong ibig sabihin yan. Pangalawa, ang panghuli. Habol lang ako, 5 minutes na lang. How to obtain mercy is, ganyan po, keep being grateful in the mercy received from God. Ano ibig sabihin yan? Keep being grateful.
manatili ka, panatilihin mong grateful. Pag sinabing grateful, yung may pasasalamat, malalim kasi yung grateful sa salamat eh. Pwede akong magpasalamat sa iyo na wala akong parang utang na loob. Pwede yun. Pero kung grateful ka, hindi lang yung pasasalamat dahil meron talaga akong dapat tanawin sa iyo. Yun ang pagiging grateful. Amen, mga kapatid? Grateful. Naalala niyo po itong the parable about the unmerciful servant in Matthew chapter 18, 23, 34. May dalawa ditong katulog o servant. Yung isa, nagkautang sa hari ng 10,000 talents, 10,000 salapi. Tapos, nagmakaawa siya. Kasi hindi niya mababayaran. It is impossible to pay yung kanyang utang kasi meron siyang ginawang kalokohan. Sabi ng hari, para mabayaran mo yan, kailangan ibenta mo yung asawa mo, yung anak mo, tapos ikukulong ka para lang, o magtatrabaho ka, ganyan. Kailangan mabebenta lang ang kanyang ari-arian, pati ang kanyang mga mahal sa buhay para mabayad hanggang sa makabayad siya. Lumuhod siya, nagmakaawa siya, pinatawad siya ng hari. Instead na makukulong siya, na lumaya siya, nakasalubong niya yung kanyang kapwa servant na may utang sa kanya ng 500 talents, 500 salapi. Ang utang niya is 10,000 na salapi. Yung utang ng kasamahan niya, 500 lang. Ang layo ng diferensya, di ba? Sinakal niya, binugbog niya, magbayad ka sa akin, yung utang mo. Nagmakaawa rin to. Sensya, papawarin mo. Wala talaga akong may babayad sa ngayon. Bigyan mo akong palugit. Hindi! Pinakulong niya, binilangbog niya. Nakita ng isa pang servant, sinumbong sa hari. Alam niyo, boss, alam niyo, mahal na hari, yung pinatawad niyo ng 10,000 salapi, yung kanyang kapwa na nagkautang sa kanya ng 500 lang, hindi niya pinatawad. Pinatawad siya ng hari. Sabi niya, sama-sama mo. Pinatawad kita dahil hindi ka makabayad, tapos ikaw, hindi ka nagpatawad. Anong ibig sabihin nun? Mga kapatid, he forgot the mercy his master gave him. Anong ibig sabihin nun? He does not understand the mercy his master gave him. He does not understand the call to mercy is a command from God. Tinan ninyo? Kaya yung unang step, dapat maranasan mo eh. Tama naman, naranasan niya naman na pinatawad siya. Pero, hindi niya nga lang nauunawaan na yung pagpapatawad